Lumapit ang lalaking yan sa isang tindahan ng lechon manok sa Iloilo City. Pasimple niyang tinignan ang counter ng tindahan at sinunggaba ng cellphone na naroon. Kwento ng empleyadong may-ari ng cellphone, nasa likod daw siya ng tindahan noon at inakalang customer lang ang kawatan. May person of interest na raw ang pulisya na may record na ng pagnanakaw. Sa Iloilo City pa rin, hulikam din ang pagtanggal ng isang lalaki sa kandado ng isang food stall. Nakuha na ng CCTV ang mukha ng salarin na nakasuot ng helmet. Ayon sa tindera ng food stall, 3,000 pisong cash, isang cellphone at isang timbangan ang tinangay. Tukoy na raw ng pulisya ang magnanakaw. Isang emosyonal na Kim Soo-hyun ang humarap sa publiko kasunod ng pagputok ng kinasasangkutan niyang dating scandal sa yumaong aktres na si Kim Sae-ron. 저는 고인이 미성년자이던 시절 교제를 하지 않았습니다. 그리고 고인이 저의 외면으로 인해 또 저희 소속사가 고인의 채무를 압박했기 때문에 비극적인 선택을 했다는 것 또한 사실이 아닙니다. Inamin ng South Korean actor sa press conference na isang taon silang nag-date ni Sae-ron na hindi na raw minor noon. Kabilang sa alegasyon kay Soo-hyun ng umano'y grooming o pakikipagrelasyon sa nooy 15-year-old na aktres. 16 years old ang age of consent sa South Korea. Kaugnay naman sa kinasasangkutang drunk driving incident ni Sae-ron last 2022, itinanggi ng aktor na sapilitang siningil ng talent agency na gold medalist ang aktres sa binayarang damages noon at humantong sa pagkamatay ni Sae-ron. Dating talent ng parehong agency ang aktres. Paliwanag ni Soo-hyun, handa niyang harapin ang anumang pagkakamali na dapat niyang panagutan. Pero hindi raw niya kayang aminin o akuin ang hindi niya ginawa. Sa ngayon, naghain na ng reklamo ang kampo ni Soo-hyun sa pamilya ni Sae-ron at sa YouTube channel na pinagsimulan ng grooming allegations. Wala pa silang komento sa mga naging pahayag ng aktor. 제가 잘못한 일은 얼마든지 인정하겠습니다. 책임져야 할 일이 있다면 책임지는 게 당연하다고 생각합니다. 하지만 Kabilang pa rin ang GMA Network sa mga nangungunang media companies sa mundo pagdating sa digital content. Batay sa Tubular Leadership Worldwide Ranking nitong Pebrero na mula sa datos ng global video analytics company na Tubular Labs, umakyat sa ika-16 na pwesto ang GMA mula sa ika-18 pwesto sa entertainment and media category. GMA pa rin ang highest ranking media company sa kategoryang yan sa Southeast Asia. Nitong Pebrero, umabot sa mahigit 5 bilyon ang views ng GMA Network sa mga social media platform gaya ng TikTok, Facebook at YouTube.